Magandang araw mga kaibigan. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang buhay at kabanalan ng isa pang Pilipinong santo, si San Pedro Calungsod. Tuklasin natin ang kanyang kabataan, ang kanyang mga sakripisyo at kung paano siya naging isang inspirasyon sa buong mundo. Tara't simulan na natin ang kwento ni San Pedro Calungsod. Dito, sa Pinoy Wisdom. Ipinanganak si Pedro Calungsod noong mga taong 1654 sa Visayas, Pilipinas. Sa murang edad, pinakita na niya ang kanyang dedikasyon sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Bilang isang batang sakristan at katekista, naging malapit siya sa mga paring Heswita na nagturo sa kanya ng mga aral ng simbahan at nagbigay inspirasyon sa kanya na maging misyonero. Noong 1668, sa edad na 14, sumama si Pedro Calungsod sa isang misyon patungong Marianas Islands, kilala rin bilang Guam, kasama ang mga paring Heswita, kabilang na si Padre Diego Luis de San Vitores. Layunin ng kanilang misyon na ipalaganap ang Kristyanismo at ituro ang mga sakramento sa mga katutubong Chamorro. Bagamat batang-bata, pinakita ni Pedro ang kanyang tapang at dedikasyon sa pag-abot sa mga katutubo at pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa kabila ng kanilang mabuting layunin, nakaharap si Pedro at ang kanyang mga kasama ng matinding pagsubok. Ang mga katutubong Chamorro ay nagkaroon ng maling pananaw sa mga misyonero dahil sa mga kasinungalingang kumalat na sila ay nagdadala ng kasamaan at sakit. Noong Abril 2, 1692, si Pedro at si Padre Diego ay sinubukan muling ipahayag ang pananampalataya sa isla ng Tumon. Dito, sinalubong sila ng galit at pag-aalinlangan. Isang kontrobersyal at mapait na pangyayari ang naganap nang sila ay salakayin at patayin ni Matapang, isang leader ng Chamorro, at ni Hurao, isang katutubo. Pinagtanggol ni Pedro si Padre Diego hanggang sa huli, ngunit dahil sa kakulangan ng sandata, silang dalawa ay nasawi. Ang sakripisyo ni Pedro ay isang patunay ng kanyang matibay na pananampalataya at dedikasyon sa Diyos. Namatay siya sa edad na 17, isang kabataang puno ng pag-asa at pagmamahal sa kanyang misyon. Noong Marso 5, 2000, idineklara ni Papa Juan Pablo II si Pedro Calungsod bilang beato dahil sa kanyang kahangahangang katatagan at pananampalataya. Ang kanyang beatifikasyon ay nagbigay inspirasyon sa maraming kabataang Pilipino na maging matapang sa kanilang pananampalataya. Makalipas ang ilang taon, noong Oktubre 21, 2012, idineklara siya ni Papa Benedicto XVI bilang santo, ang ikalawang Pilipinong santo pagkatapos ni San Lorenzo Ruiz. Ang buhay ni San Pedro Calungsod ay isang halimbawa ng kabayanihan at walang pag-iimbot na paglilingkod. Sa kabila ng kanyang murang edad, ipinakita niya ang matibay na pananampalataya at dedikasyon sa misyon ng simbahan. Ang kanyang kwento ay patunay na ang kabanalan ay hindi nasusukat sa edad kundi sa tibay ng loob at pananampalataya. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwento ni San Pedro Calungsod. Naway magsilbing inspirasyon ang kanyang buhay upang patatagin natin ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating kwento at talakayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, dito sa Pinoy Wisdom.